Naka-leather boots ako ngayon. So ang ibig sabihin, gagamitin natin ang bago nating motor or yung pinaka-latest nating motor, ang XSR 900. At merong bago sa kanya ngayon. Hindi ganun ka mahal, hindi masyado kapansin-pansin, pero para sa akin magandang upgrade siya. From stock itong bago niyang side mirror. Ayan, bilog na siya. So itong side mirror na to is nabili natin sa TikTok. Meron din sa Shopee. Ayan, makikita nyo yung link dito sa screen. Tap nyo lang, tapos may makikita kayong shop. Rekta na kayo sa Shopee pag pinindot nyo yan, para hindi na kayo mahirapan maghanap. So ang ginagandahan ng side mirror na to, una sa lahat, wala siyang brand, no? Ang kapal ng frame niya dito sa mismong salamin. Tapos na-adjust yung higpit. Dito naiikot siya kung gusto mo ng taas baba, ganyong left and right. Bracket niya is hindi siya nakagitna, no? So may option kang pwede mong ilabas at ipasok, itaas or ibaba. So ako, ipinasok ko ng ganyan kasi ang laki ng mirror niya, so mas maliit yung vision sa likod, kaya kasya lahat. Ganda. Kahit bilog siya, ang lawak ng nakikita sa likod, no? 3 days yata hindi nagamit to. Cold start natin. Ready ka na? Lakas dito. Game. Mabilis naman bumaba yung RPM niya, oh. Malumanay na siya. Oh, mababa na siya, oh. Grabe, dumadagong-dung yung bahay. Kapag ganito yung motor mo, tas yung pormahan mo medyo may pagka-classic, magandang naghahanap ng coffee shop, tambayan, ganon, and meet up with friends na same kayo ng vibes, more on classic, retro style. Para makita nyo yung outfit ko, naka t-shirt lang ako yun, pero naka body armor ako. Lagay ko yung camera dito sa manibela. Tada! Marami namang ganito sa Shopee. Ay, lagay ko yung link dyan sa shop ulit. Nakadalawa na ako, ah. Hindi, para for sharing lang, kasi pag may nagtatanong, 'di ba? Minsan nahirapan silang maghanap, di at least ito rekta na, 'di ba? So ganito yung bilhin ninyo. So may adapter din ito in case na payat yung pagkakapitan niya. But since sa manibela makapal siya, hindi ko na nilagay yung adapter niya. So may rubber ito, kahit nahigpitan mo, hindi magagasgas yung manibela at hindi siya basta-basta makakalas dahil rubber nga siya. And then pagdating dito, may rubber din. Pag hinigpitan mo, kakapit. At dito may adjustment. So para sa GoPro naman, bumili kayo ng ganito para hindi kayo mahirapan mag-ikot, at ito mas madali siya mapuwersa. Una, higpitan mo muna ito. Ayan, tapos hanapan mo ng pwesto. Mas maganda, i-on mo yung camera para pag higpit mo, sakto na yung posisyon niya. Yun ang kinagandahan dito, no? Lahat ng direksyon pwede siya. Okay, higpit. Huwag sobra dahil GoPro lang naman yung binubuhat niya. So ayan po ang ating itsura, pati yung damit ko. Ayan, naka-Guanson tayo. Since dito lang naman tayo importante, meron tayong elbow pad, shoulder pad, back pro. So mainit kasi ang panahon ngayon, kaya hindi muna ako nagja-jacket ng makapal. Alright, let's go. Sarap. Kulang na lang sa akin classic helmet. Limit natin, no? Parang yung mga nagsiship na naka Honda Civic, eh, no? Oh no! Ngayon dito sa motor ko, ang naiisip kong next upgrade is auxiliary light, future eyes LED lights. Magsusubok tayo ng kanilang product. Nakakabitin siya, no? Yung gusto mong hatawin talaga. Kaso ang lakas ng motor kasi, nauubusan ako ng road. Okay, so habang papunta tayo sa Clark, maraming coffee shop kasi doon, eh. Ay kwento ko sa inyo yung ride namin noong pumunta kami ng
Atok, Benguet, no? So nung pauwi na kami, simple lang, from Baguio dumiretso na kami ng Dagupan, Pangasinan eh. Bago kami makauwi, dumaan muna kami sa Honda dealer ng under sa Guanzon. Kaso nung time na yon brown out. Chinek ko lang yung mga available nilang motor. So pagka naghahanap kayo ng big bikes na Honda at kung kayo ay taga Baguio, ayan po yung tindahan nila. Along the way lang siya kung dadaan ka ng Marcos Highway. At pagkatapos pumunta kami sa Kawasaki Crib Urdaneta para makita yung Z900 SE. Pagkatapos namin sa Kawasaki Crib, pumunta kami sa Honda Big Wing Dagupan at doon na kami kumain kasi may plano si Bro Tristan na mag-ride gamit yung Africa Twin. Gagamit kami ng mga demo units and then mag-iikot kami sa norte. Magno-north loop kaming dalawa. Kaya in advance ko na kayo kung kayo man ay tiga norte, Isabela, Pagudpod, Sanchez Mira, basta kung saan umikot yung mga nag-ride sa Boss Ironman nun, yun ang ruta namin. Tatagal kami ng 3 araw sa pag-ikot at yun, kita-kits tayo dyan. Sana matuloy. Ayun, nanonood naman si Bro Tristan Oy, head ng marketing sa big bike ng Guanzon. Kaya naman lagi natin siyang kasama kasi siyempre napapahiram niya tayo ng motor. Pabor na pabor sa akin dahil wala namang ibang magpapahiram sa akin eh. Buti lang kahit wala akong pambayad, pinapahiram ako ng Africa Twin. Okay, so bago tayo pumunta dito sa bandang left, pakita ko muna sa inyo yung dito sa may CGC na madalas tinatambayan ng mga riders, pati yung mga car enthusiasts. Isang bomba para sa tropa. Oh. Nakakabitin, no? Gusto kong sagarin. Wala nga lang launch control ito eh, no? O baka meron, di ko lang alam. Pero feeling ko wala, parang wala pa akong nabalitaan na nag-launch control na MT-09 o XSR, ganun. Okay, so nandito tayo sa Petron bago mag-exit ng SCTEX. So merong Palpitate na coffee shop dito. At alam nyo ba na nung first motovlog ko, dito ako pumunta kasi tahimik, ganun. Pwedeng tumambay, walang tao, di ba? Malaya ka kung itanong gawin mo dito. And then ngayon every Friday, Saturday, and Sunday pwedeng tumambay sa gabi hanggang 11 PM yata o 10 PM. So may mga tindahan dyan. Kaya mamayang gabi magbubukas yan. Ito naman yung Palpitate sa second floor. Ay, walang customer pero bukas yan. So pag tumambay kayo dyan, siyempre automatic iinom ka ng drinks, ganon. Parang mali yata yung pwesto ko. Oo nga, mali. Dediretso ako eh. Kina ko po. Okay na ba ito? Patay tayo dito. Dito naman madaming nahuhuli. May nag-viral pa nga dito na nagda-drag race yung mga kotse. So ginawa nilang, you know, yung stoplight, ginagawa nilang yung ready, get, set, go, ganun. Eh yung problema kasi dito, may rampa, hindi siya diretso. Kaya pag umarangkada ka dito, lilipad ka. Ay na parang bundok. Oh. Okay, from there pwede kang pumasok dito sa likod ng McDonald's. Parang shortcut siya. Pero gusto ko lang ipakita yung mga establishment dito. So pwede rin kayong magkape-kape dyan sa McDo. At may Jollibee rin dyan. At treats ng Petron. Pero dito wala na, boring na dito. Ay, may problema pala pag dito tayo duman. Kailangan natin mag U-turn doon, no? Ayan, dahil linggo, sarado. Ang daming bumpers doon, no? Sabi nila mahal daw pyesa ng Nissan eh, ewan ko ba. Baka mahal dahil genuine parts. Toyota kasi maraming aftermarket parts kaya mura-mura. Pero kung genuine din yung bibilin mo, ganoon din, mahal din. Ayun, maganda rin doon sa Coffee Bean. Nakalimutan ko nga pala yun. Ayun, mga big bike ko, mukhang tumambay din sila. Hello. Ganda ng motor o BM oh. Yun oh. Yun ang masaya, di ba? Yun ang tropa goals kung tawagin. Lalo na kung yung mga tropa mo puro mga mahilig sa classics. Nako, napakasaya. Lalo na yung gentleman's ride. So merong
Classic helmet ang Gile. Nasa bahay, kulay cream. Subukan kong lagyan ng camera para yun ang gamitin natin next time. Ang problema lang, mukhang hindi siya dual visor. Pero dapat kasi bilog yung helmet mo eh. Alright, ayun o, cafe here. Nga pala, nakalimutan ko sabihin, doon, coffee shop. Dito maraming kainan. Ito yung Oval, pwede ko mag-jogging dyan. Maraming nagbukas na cafe dito. Medyo nag-a-acid kasi ako, di ako magkakape ngayon eh. So ito, Hola Parade, ano to? Tom and Toms, yan. Madalas na tinatambayan. Kung malapit lang ako sa BGC ngayon, ikutin natin yung BGC kasi medyo malayo-layo eh. Tanghaling tapat pero ang presko dito. May nagpipiknik pa isang pamilya oh. Wow, di ba? Ito dating mga kampo ng sundalo ng Amerikano, ganun. Walang masyadong tao ngayon ah. Parang maraming tao dito pag Sabado ah. Sabagay, tanghaling tapat eh. Baka mamaya magkakaroon ng tao dyan. Alam mo yung mga restaurant na high-end, hindi ka mahihiyang mag-park sa harapan nila pag classic yung motor mo. Kahit anong brand pa yan, basta classic siya, andesente kasing tignan eh. Oh, maka-costume pa yung mga ano dito, employees. Ah, Cafe Mesa. Ah, ito yung Cafe Mesa. Ito sikat to. Ayun, may playground para sa mga bata. Dito siguro dapat mga nasa 5 years old, 7 years old yung anak mo, no? Ang aso. Then maglalep na tayo dito. Ay, no entry. Bakit? Bawal dyan. Ay, pwede naman. May kotse dun, ayun oh. Pag siguro maraming tao dito, one way to. Ito yung main entrance nya oh. Ah, ito yung office ng CDC. Diyan ka mapapagalitan pagka nahuli ka dito. Stop and go. May guard dun oh, nasa puno oh. Oh, dito kami dumadaan pag nagbabike. Naalala ko na. Di ba? Ang payapa dito, no? Parang gusto ko mag-try sa mga coffee shop dito kaso wala kasi akong kasama. Dapat pala tinawag ko si Joseph, no? Buti na lang dito ako duman. Alam nyo, ang pinaka the best na bagay sa akin dahil ako lang mag-isa. Ayun, no? Dunkin Donut, to. So, paano pumasok dyan sa Dunkin? Dapat yata doon ako dumiretso, no? Wala siyang entrance dito. Yung entrance niya nandun, no? Paano ako pupunta doon? Mag-u-turn ako. Sige, u-turn tayo doon sa malayo. Dito sa kanto. Broken lines eh. Naman, nagpapalaw tayo ng rules syempre. Ayan, dito tayo. Ayan. Tapos magla-left tayo dito. Dunkin, wait me. Alam mo yung madalas na in-order ko dyan? Tuna banwich tsaka orange juice. Alright, pasok tayo dito. Thank you. Thanks. Sa Dunkin tayo. So dito tayo sa harap niya magpa-park. Alright, tagpanin natin to. Makakalimutan. Ngayon kung hindi ka madalas nagpapalit ng motor, so kung paano yung higpit nito, yun na lang siya, hindi mo na siya luluwagan. So ito na lang yung tatanggalin mo ngayon. Tapos pag tinanggal mo, hindi mo na trip mag video, di at least malinis ulit. Tapos may available yung quadlock na kulay itim na ganito. Mas maganda yung black para walang blue na nakikita. But since blue naman yung motor natin, di bagay naman siya. Tsaka yung blue kasi nakikita yung dumi. Pag wala kang cellphone na naka-attach, di kita yung dumi, di ba? Ito may mga bikers din oh. Mountain Peak, tapos GT yung isa. Okay. Nice, di ba? Yung mga trip natin yan ganyan. Tambay, gano'n. Angas, nakapark pa sa harap yung motor natin, di ba? Sige, order lang tayo. Gising ang diwa kaysa magkape, no? Meron nga palang kulay blue na Sphinx gloves. Yun sana ang bagay dito, no? Pagka ano, bili ako ng ganun. Ngayon kasi pang Kawasaki yung suot ko eh. Doon sana ako dadaan eh, kasi ikot na lang. Ay, ang cute. Ay, dalawa. Wow. Okay lang kayo dyan? Hindi kayo nainitan? Hello. Ayan, buti green light.
gamitin. Parang hindi ako naka big bike. Ang gaan sa feeling ng motor na to. Ang liksi. Kaya pag magpapalit ako ng gulong, same size pa rin, hindi ko nalalakyan kasi medyo low profile yung gulong niya sa likod. Parang 50 lang yata yung taas nito. Sa C1 ko kasi alam ko 55 eh. Meron nga pala akong gustong i-shoutout. Nag-message sa page habang kumakain ako, nabasa ko. Ram Ramirez yung pangalan niya. Shoutout sa'yo bro. Maraming salamat. At nagtatanong siya kung may upload ba daw ngayong araw. Lupit niya, hinihintay niya yung upload ko. Grabe, nakaka-touch. Salamat, salamat. Para sa iyo to, Sir Ram. Ko nakaka-excite. Dito meron din mga kainan. Check natin ha. Nandito na rin tayo eh. Diyan ako nakipag-meet up nung sumali ako sa club ng Iwigo. Parang Northwalk yata ata. Ay Northwalk nga. Ikotin lang natin. Hindi ako madalas dito kasi sasadyain mo siya eh para makapunta ka. So may 7-Eleven, Ralph's Wines and Spirit, ano to, Papa Joey's and China Boy, ano pa, Mo and Bells, Bistro Cafe Bakery. Mga big time yung mga nandito. Ang gaganda ng mga sasakyan nila. Raptor pa to. Mars Restaurant, Meat Plus Cafe New York Supreme, wow, ayos dyan. May exit pala dito. Ngayon ko lang nalaman, iikot na sana ako. Malawak pa pala to. Laki ng parking nila no. May second floor pa pala. May Adidas sa taas Hindi tayo bobomba, pero arangkada lang tayo ng malupet. Umpisan natin ang segunda. Let's go. So ito na yung SM Clark. Sa likod niyan marami ding coffee shop. Tara, puntahan natin. Wala, hindi nakakapagod gamitin yung motor eh. Sarap gumala eh. Tapos kung meron kang kakolab niyan, and then kausap mo siya sa intercom, no? Parang ang bilis yung magdesisyon sa kalsada. Tara, kape tayo dito, tara, punta natin, daanan natin, ganun, no? Ang maganda naman sa kinainan ko kanina, hindi ka na maghanap ng parking, maraming kasabayan na tao, ganun. Dito kasi sa mall, maglalakad ka pa ng malayo eh. Tapos yung parking, ang layo din. Linggo lang ngayon ha, walang masyadong tao ha. Ganda ng markings ng kalsada nila dito. Kompleto. Hindi tinipid. Mukhang isang pamilya to. Sarap mag-mall yan pag ganyan kayo kadami, no? Nagkasya sila sa Avance, ang dami nila. Dito maraming kainan, no? Ayan dami May second floor pa pati dito sa kaliwa ko may Jayco. Tapos ito namang tindahan na to pag mahilig kang mag-camping, ang dami dyan. Pang sports camping, the best. Gaganda ng mga tent nila dyan. Ganda, para tayo naman sa Maynila Kaya maganda dito sa Clark. Pinapay-stop na nila yung mga gustong pumasok. Puno na daw mahaba yung pila nila Bagay, family day ngayon inalaw na nila mag-park dito sa Center Island may SMX convention pala dito. Daming gustong mag-park
So tinry ko mag-park nung nakaraan dito sa mga pangmotor. Ayan dyan. Pero merong ibang pwesto para sa big bike ayon sa security guard. So okay naman. Galing, thank you. Turn right anytime with care. So kahit na naka-stoplight kaso nakaharang yung jeep. Yan, buti umabante siya. Oh, tapat na tapat yung araw, di ba? Pag makapal yung suot mo dito, nako po. Ngayon medyo presko pa eh. And medyo mainit pa nga tong suot ko dahil cotton eh. Pero kung sublimation, mas presko. Lakas, di ba? Hindi porket babae yun, pinagbigyan ko, pedestrian lane lang talaga. Baka may mag-comment eh. Sa mga gustong umorder ng side mirror na to, para sa akin nasa 7 yung quality. So nasa inyo na yun kung trip nyong mag bar N. But since ang XSR 900 ay naka bar N na talaga, so kaya ako nag bar N pa rin. Wala naman kasi siyang mounting dito. Bili ka pa ng bracket para pwede. Grabe ang payapa ng kalsada dito. Ang dami ko nakikita nagtitinda ng ganun. Balikan ko nga. Ano kayo tinitinda niya, no? Ano kaya to? Naku, hindi ko madadala yan. Okay. Magkano? Kaso di ko madadala. Akala ko tinda niya yummy cake. Nakaganon eh. Oh, ang ganda ng Jollibee ngayon dito. May bubong yung parking. Dito maraming street foods na tinitinda. Diyan din sumikat yung sherbet ba yun? Sherbet? Na lasang buko. Pag gabi, daming kumakain dyan eh. Dito magandang puntahan din. May mga non-food, may mga food, at may mall. Nakakamiss tuloy pumasok ko dyan. Gusto ko pumasok kaso parang ang dami kong bibit-bitin. May parang bazaar ng mga fruits dito. Madalas kami nung asawa ko dito eh. Tapos dito ako magpa-park. Tapos minsan wala nang parking doon, no? Ayaw naman namin magbayad dito. So dito kami magpa-park kasi libre. Minsan kasi wala nang slot to eh. Pero pag meron, dyan kami. Kasi alam ko 25 dito. Ewan ko ngayon kung magkano na. Kaya dyan, maghanap po na ako ng slot dyan. Alam ko pag nagpark ka sa Nepo Mall, may bayad din eh. Ano, automated na yata. Oh. So nabawas yung pamamasyal namin ng misis ko dahil may anak kaming maliit. So ayaw namin na-stress yung anak namin. Pag nag-change yung environment niya, parang oh, saan to? Ano to? Ganon. So relax lang siya pagka namamasyal eh. So dyan, madalas kami. Tapos kakain kami dyan sa main entrance. Inumin dyan, tsaka ano siya, street food. Tapos dyan kami papark kapag motor naman. Mas okay sa Nepo kaysa sa Genera. Umakit lang ako ng Genera dahil doon sa nagda-download ng games ng PS4. Ewan ko lang kung meron pa ngayon.
Pagka minsan pasok tayo dyan, hindi na ako prepared sa pagbablog ng naglalakad eh. Kaya helmet yung gamit ko ngayon. Dito pugad na to ng mga estudyante. Pang student meal halos yung mga tinda dito, dahil dito na located yung Holy Angel University. Yan ang Holy Angel University. At pagkatapos nito, uwi na ako. Ang lowered nung ba, no? Grabe. Pagpapunta ng Angeles, madalas dyan tayo mapasok. Alam niyo kung bakit swerte ako sa nabilang kong bahay? Nasabi ko na ito dati. Paglabas mo sa main road ng bahay namin, malapit na siya kagad sa Angeles City, which is ito ngayon, kasi yun lang yung boundary. At pagkatapos, nandun lang din yung SM Tela-Bastagan. Kaya kung feel mong mag supermarket, mag department store, hindi ko sure kung may sinihan dyan eh, no? So malapit lang sa amin. Ayan yung SM Tela-Bastagan. So itong part na to is San Fernando, Pampanga na. So alanganin yung lugar namin, ano? Gusto ko lang ng konti, Angeles na. Paglabas mo San Fernando na. Ang dami nakapark ngayon sa SM ah. Puno ah. Okay ah. Hindi ako sanay ng ganyan ah. Dalawang Raider nakamags ah. Pinagitnaan nila ako, naku po. Ewan ko, pagka hindi big bike dala ko, natatakot ako sa Raider talaga. Alam ba, nakapasyo lang ako. Mabibilis kasi talaga ang Raider eh. Kahit di mo sadyain. Maliksi, maliit, gano'n. Tapos 150cc pa, 4 bulbs. Mabilis talaga sila. Pang drag yung dating eh. Hindi sila nahataw. Ganda ng kulay nito, black, tas konting red, no? Cute ng Raider, tas maangas. Kulang lang sa city feature, pero nasa driver naman yun eh. Guys, maraming salamat. Hanggang dito na muna. Maraming salamat nga pala sa mga nagpa-member. Shoutout sa inyong lahat. Slight bomba kasi nandito na ako sa village namin eh. 1, 2, 3. Angas. Oh, wala tricycle. Ubos. Breed 4 speed.